Habang umaandar na ang aming bangka papalayo sa isla, natanaw namin ang isang bagong daong na barge na puno ng basura. Ilang saglit pa, nakarinig na kami ng dalawang putok ng baril. Kada taon, nasa 3 milyong tonelada o mahigit 1 milyong truck ng basura ang naiipon dito sa Metro Manila, ayon sa National Solid Waste Management Commission. Katumbas ito ng 25% basurang naiipon sa buong bansa. 15 taon matapos na maisabatas ang Ecological Solid Waste Management Act, bakit nga ba tila di masolusyonan ang problema sa basura? Marami sa atin nasanay na basta na lamang itinatapon ang mga basura, hindi na iniisip kung saan ito mapupunta. Pero sa isang pagsilip ng Reporter's Notebook sa 3 pinakamalaking landfill sa Metro Manila, makikita ang nakababahalang realidad. Gabundok at minsan nasa gitna mismo ng karagatan. Dito sa Payatas, maraming residente pa rin ang nakakahanap ng kabuhayan sa basurahan. Gaya na lamang ng batang si Jobert Eribal, 6 na taong gulang. Pagdating ng isang truck, kaagad umakyat si Jobert para humanap ng kalakal. Kasama niyang iba pang bata sa pangangalakal. Sa isang araw, tapos may dumating na truck, anong ginagawa ninyo? Kaagad po jumper. Kasi umaga na ako na nangangalakal minsan paligid, walang truck. Dito muna ako. Pagka may truck, kaagad akyat sa jumperan. Jumper, yun ba yung tawag doon? Jumper? Ibig sabihin, sasakay ka dun sa truck. Yun ba yun? Hindi ba delikado yun? Hindi naman. Minsan, humahawak lang kami pag-aandar na. Ano ba hinahanap mo dun sa truck? Mga plastic, minsan bote. Tapos minsan, lata. Iniipon mo yun. Pagka naipon na, anong ginagawa mo? Diretso namin benta. Saan mo nakuha yan? Pinagay sa akin sa Matapos mag-jumper, diretso naman siya sa palibot ng dump site para makahanap pa ng pwedeng maibenta. Kakatapos lang ng grade 1 ni Jobert nitong huling pasukan, bakasyon man o hindi, kailangan daw niyang tumulong sa pamilya. Bakit importante sa'yo to na nagagawa mo to? Kasi pag nagugutom na yung mama ko tapos papa ko, kaagad ko binibenta para may magkapera lang kami. Importante lang yun kasi para makakatulong ako. Panganay si Jobert sa 2 magkapatid. Pahinante ng truck ng basura ang kanyang ama. Wala namang trabaho ang kanyang ina. Gutom ang nagtulak sa mga kagaya ni Jobert para mamulat sa madumi at delikadong uri ng paghahanap buhay. Gusto mo ba itong ginagawa mo ko? Opo, para hindi lang po magutom ang kapatid ko. Ayaw ko po silang mamatay. Kasi nagugutom ang kapatid ko, kaagad ko binibigyan ng pera para may pagkain po siya.
tahanan na abutan ni Jobert na naghahanda ng hapunan. Nay, anong ulam mo ngayon? Ano po yung pagpag... Sanay na raw ang kanilang sikmura sa pagkain ng pagpag tuwing walang pera. Kabilang ang pamilya ni Jobert sa 150,000 katao na umaasa sa pagbabasura sa buong Metro Manila. Kung tutuusin, kasama sa Ecological Solid Waste Management Act ang tumulong sa mga pamilyang namamasura para magkaroon ng disenteng trabaho at maayos na kita. Kabilang na rito ang pagtatayo ng mga recycling center. Kung may cooperative, ma-maximize mo yung mga makukuha mong income or resources dun sa landfill. Kasi sa ngayon, kung walang co-op din, hindi kanya-kanya yun. Ang bundok ng basura na ito ay basura pa lamang ng Quezon City. 1,259 tons ng basura kada araw na naipon simula noong 2010. At sa lagay na ito, ikalawa pa lamang ang Quezon City sa pinakamaraming basura na naproproduce sa buong Metro Manila kada araw. Ang problema dahil sa lumalawak na espasyo para sa basura dito sa Payatas. Naapektuhan na raw ang mga residente ng Barangay Payatas kung saan nakatayo ang tapunan ng basura. Ang kwento ng mga residente dito, yung bundok ng basura na yan, dati, puro kabahayan. So sa estimate nila, nasa 1,000 na or mahigit sa 1,000 pamilya na yung napaalis para lamang dito sa tambakan ng basura ito. Ang bahay ni Carolina Borjal, ang isa sa mga bahay na halos nasa paanan na ng bundok ng basura. Ayan po ang bahay namin, yung malapit dyan sa puno na yan na ang kanal ay nilapit na nila dyan sa likod namin. Mabaho, sobrang baho. Kahit na nandito kayo, mabaho pa, sakit sa dibdib, may sakit na sa baga, mga TB, lahat. Kasi nga pag naglagay kami ng tubig dyan sa Nawasa, mayroong mga maruruming nakikita namin. Sumasakit ang tiyan, kakaroon ng kabag, tapos nagdudumi. Kaya bumibili na lang kami ng tubig dyan. 15 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa Payatas. Ang dalawang bundok ng basura na noon ay open dump site at gumuho noong 2000 ay may sukat na 30 hektarya. Pansamantalang isinara ang Payatas dump site matapos ang trahedya, pero dahil walang mapaglagyan ng basura, binuksan ulit ito para mapagtapunan. Taong 2010 nang tuluyan itong isara at umpisahang i-rehabilitate. Taong 2011 nang buksan naman ang Payatas Sanitary Landfill na may sukat na 7 hektarya. Katabi ito mismo ng lumang bundok ng basura. Kung susundin ang batas, dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at maaaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Pero dahil hindi ito nasusunod ng karamihan, halo-halong basura ang dumidiretso sa mga landfill. Kung titingnan natin doon sa sinasabi sa batas, ang sanitary landfill ay dapat na hindi tumatanggap ng mga basura na halo-halo. Habang umaandar na ang aming bangka papalayo sa isla, natanaw namin ang isang bagong daong na barge na puno ng basura. Ilang saglit pa, nakarinig na kami ng 2 putok ng baril. Kung mistulang bundok na ng basura ang Payatas, isa pang tapunan ng basura matatagpuan naman daw sa gitna mismo ng karagatan. Dito sa Maynila, sinundan namin ang isang dump truck. Dumiretso ito sa isang pier. Isinakay naman ang basura sa isang malaking barge. At nang baybayin namin ang dagat kasama ang Philippine Coast Guard,
Nalaman namin dito pala sa isang maliit na isla sa barangay Tanza, Navotas City ang destinasyon ng barge. Mula sa itaas, makikitang malawak at luntian ang bakawan sa isla. Pero sa gitna nito, matatagpuan ang isang tambakan ng basura. Nang lumapit kami at inikot ang palibot ng isla, tumambad sa amin ang halo-halong basura. Halos mabalutan ang lupa at mayroon pang mga nakasabit sa mismong bakawan. Nakausap namin ang ilang mangingisda na nangunguha ng mga seaweed sa paligid ng isla. Oo, napakarami oh. Kaya dito lang kami kumuha sa gilid-gilid pag maraming basura talaga nakakasapat. Yung plastic na yan, bukod sa daang libong taon bago siya matunaw, yung mga katas pa ng basura, yan ay nakakaapekto din sa bakawan natin. Dapat wala talaga yung sanitary field within the mangrove area. Yan daw ay private land, hindi na na-contain ng namin na paalisin sila diyan. Sa patuloy na pag-ikot ng Reporter's Notebook sa tubig sa gilid ng isla sa Tanza, Navotas, ay patuloy ring kumakapal ang basura na aming nakikita. Hanggang sasitahin kami ng isang lalaki na naka-uniforme, sumesenyas na umalis kami sa gilid ng isla. Ilang saglit pa, nakarinig na kami ng 2 putok ng baril. Habang umaandar na ang aming bangka papalayo sa isla, natanaw namin ang isang bagong daong na barge na puno ng basura. Nililipat ng bako ang basura mula sa barge papunta sa landfill. Pero desidido mga bantay ng landfill na mapalayo kami sa isla. Nagpaputok muli sila ng baril. At dahil sa agresibong pagpapalis ng mga gwardya, napagpasya naming tuloy ng lumayo sa isla. Di pa man kami ganong nakakalayo ng isla, may nakasalubong kaming isa pang malaking barge na puno rin ng basura patungo sa direksyon ng landfill. Ang Navotas Landfill na binuksan noong taong 2006 ay pag-aari ng Philippine Ecology Waste Management Services Corporation, isang pribadong kumpanya. Nakakuha ang Fileco ng Environmental Compliance Certificate mula sa DNR at iba't ibang permit mula sa lokal na pamahalaan. Dito'y tinatapon ng mga basura mula sa Maynila, Navotas at Valenzuela. Kung pagsasama-samahin ang mga basura ng 3 syudad na nagtatapon ng basura sa isla, aabot sa 2,254 na tonelada ng basura ang pumapasok sa isla araw-araw. Well, kung titingnan mo yung batas, malinaw na paglabag ka agad yan. Unang-una, hindi ka dapat maglagay sa malapit sa tubig. Pero yan, hindi malapit sa tubig. Yan ay nasa tubig. Makikita natin. At yun nga, yan ay isang may kukonsidera natin na environmentally sensitive area dahil mangrove forest yan kakaunti na lang yung natitira natin ganyan. Pagkaraan lalasunin mo pa at pipinsalain mo pa. Ganon din yung mga buhay doon sa katubigan na yon ay napipinsala at nalalason. Pero sa amin naman po, kahit pa paano, tumutulong po kami talaga sa paglilim ng area. Nais naming malaman kung alam nila ang ginawang pagpapaputok ng baril ng kanilang mga tauhan. Imbestigahan ko po yung bagay na yan. Ako man, pasensya na ho kayo at hindi ho namin alamin ko po kung ano po yung nangyari na yon. Samantala, ang nalalabi pang 13 mga syudad ng Metro Manila ay dinadala naman ang kanilang basura sa Rodriguez Rizal Sanitary Landfill. Araw-araw ay nagpapasok sa Rizal Sanitary Landfill ng 4,606 na tonelada ng basura mula sa mga syudad ng Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina,
Parañaque, Muntinlupa, Pasay, Pasig, Pateros, San Juan at Taguig. Katumbas ito na may 900 truck ng basura. Bilang mga zero waste advocates, hindi kami tumitingin sa landfill bilang tugon sa panapon, lalo nga na nakikita natin sa karanasan, higit nitong ini-encourage yung pagiging patapon, no? yung attitude na magtapon ka lang na magtapon kasi meron kaming paglalagyan ng basura na yan. Ano? Taon-taon, gumagastos ang gobyerno ng 3.54 billion pesos para sa koleksyon at tapunan ng basura. At kahit na lumalaki ang pondo, hindi naman natatapos ang problema. Ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank o ADB, sa darating na 30 taon, makakaipon ng Maynila ng gatuhod na taas ng basura na kayang ilubog ang buong 360 kilometro kwadradong lupa ng syudad. Katumbas ito ng 2 sukat ng buong Quezon City. Pwede nating sabihin na hindi naman siya depektibo, pero baka hindi lang siya makakope dun sa increasing generation natin ng waste. Kung landfill ka lang ng payatas at landfill ka lang ng nabotas, landfill ka lang ng balats, baka hindi kayanin in the coming years. Nakakalungkot yung ganyan sitwasyon dahil tingnan mo yung sense nito. Kung patuloy na magiging ganyan yan, hakot, tambak, darating ang panahon, yung mga apo, mga anak natin, wala lang tutuntungan kundi mga landfill. Puro basura na lang. Kaya kinakailangang matigil talaga yung ganitang hakot-tambak na sistema. Sinabi na ng mga eksperto na kung hindi masosolusyonan sa lalong madaling panahon, maaari tayong malubog sa basura. Kaya't hindi dapat ipagwalang bahala ang problema ng basura sa Metro Manila, isang lumang problemang naghahanap ng mga bagong solusyon. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.